Good, everyone. In this video, we are going to discuss Berinja. So, eto na ang ating panibagong series sa araw na ito. So, we're done with genocide. We are now working with Berinja. So, what the Lord wants within this blessed land. Before, it was land, but now it was covered up with ice, and naging katubigan siya in the land of Russia and America, in particular in Alaska. So, ang natirang island na lang dyan is the Yesterday Island and Tomorrow's Island. So, pag-usapan natin ano ba ang mga nais ng Diyos, and hindi naman sa nais ng Diyos. Ano ba yung mga gusto sabihin ng Diyos sa areang ito? Ano ba ang naging part niya in developments in human history? Let's pray. Father God, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. I just want to thank you, Lord, for the privilege, Lord, na you have given to us. Be our speaker, Panginoon. Be our guide in everything that we do, Panginoon, ay maluwalhati ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus nating Diyos. Amen. Purihin ng Diyos sa araw na ito. Pag-usapan natin. Definition, this is from Wikipedia, no? Beringia is defined today as the land and maritime area bounded on the west by the Lena River in Russia, on the east of Mackenzie River in Canada. On the north, 72 degrees latitude land in the Chukchi Sea, this is the Russia side. And on the south tip of the Kamchatka Peninsula. So, okay. Ano ba itong lupain na to? So, i-locate natin ito. Ito yung dulo nung Alaska. And ito rin yung dulo ng Russia on the east side of things. So, marami ng mga projects na gustong gawin to link America and Russia. So, Darien Gap is also a similar thing to connect North and South America. But the thing is, each one border has a different story to tell. Ano ba ang kinalaman ng Beringia sa history ng tao? Okay, simulan natin. Did you remember the times of Noah? Noon dumating ulit sila, they are just alone. Mag-isa lang sila. So, maraming katanungan. Bakit karamihan sa mga ang unang dumating sa Amerika is the Indian side of things, and then Indian is basically from the tribe of Shem. So, they are definitely not from the tribe of Japet, yung mga puti. So, may kinalaman kasi dito to. So, ano naman yung kinalaman ng Beringia sa history ng tao? Una sa lahat, if you remember our series in genocide, so, may kinalaman ito. Sige, isa-isa na natin. Una sa lahat, one way of migrating is through this Beringia area. So, yes, may mga ships na, but the ships that can go way far will be developed later on. So, hindi pa siya as early as panahon pa ni Shem, ni Noah, ni Japet. So, bakit nga ba naging importante ito? Una sa lahat, yung mga tribe kasi ni Shem, eventually, they will go here sa Beringia na to. So, they will go to Europe, they will go through eto, pakinggan nyo to. Kasi, ang tribe ni Shem, pumunta eastward, hindi pa west. Okay? Take note ha.
pa-east. So, ibig sabihin yan, yung tribe ni Shem, napansin nyo ba yung Russia, sa may Siberian side, puro hindi naman maputi eh. Hindi nyo ba napansin? These are the traces of the early migration between the Shemites from the Russia to America. Napansin nyo ba yung Alaska, kahit yung mga yung mga northern parts of Canada? Bakit puro Shemites? Because back in the day, this is the only possible way to get through Europe to America. Wala pa yung mga ships, wala pa yung mga barko na pwedeng as we know today na pwedeng dumiretso dyan as early as the times of the death of Noah. Wala pa naman talagang advanced na boats to go there. Lalo na wala ring airplane. Napansin nyo is meron talagang friendship, meron talagang bond between the Nordic tribes. It is because of this Beringia. Ito yung sabi ni Lord sa akin. Dito tumawid ang mga Shemites from Russia to America. And eventually, papakita ko sa next video, ano ba yung tribal maps ng America before the Americans, or before the Europeans came. As we know, before America is just 13 states. Eventually, basta may sariling series din tong Mexico. Yes, seriously. The Mexico series deserves one. Maraming nangyari sa history ng Mexico. Bigyan ko ng kapyaw. Before, San Diego, California is part of Mexico. Napansin niyo sa mapa ng ng mundo na may guhit, may border between California and this Mexico. Before, Mexico is up to Seattle. Up to the state of Seattle. But now, because of this disastrous plan by the Americans, I will discuss it furthermore in a separate series. Kaya nasakop ang West America. Pero sa totoo lang, it's only the east part of the America that is the original states of America. Didiscuss ko ito on a different series. Although, this Beringia will play part on why the primordial people in America are Shemites. Nakikita nyo na kung ano na yung nangyari dito, no? Ito lang yung brief history. Saka ko na i-discuss yung mga tribes na napunta dito. Ano ba itong mga tribes sa Alaska? Kasi ito ang Americans kasi in the state of Alaska, they honor meron silang lupain dyan talaga sa mga tribal people to honor these people na talaga sila naman talaga yung una naman talaga dyan. Umepa lang naman yung Russia, eventually America. As you know, yung America is just bought out from Russia. Umepal lang naman itong si US, no? Pero sa totoo lang, kay Russia naman talaga yun. And you know, Russia is originally from the Shemites. Mga lahing kayumanggi ang talagang nananahan sa lupain ng Russia. Ito ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Paano napunta sa lahi ni Japet? Ito na nga. Didiscuss ko rin sa inyo eventually ang history ng Russia. Nagsimula ang Russia sa may bandang Ukraine, Russia. Kaya nga yung Russia gusto ulit sakupin ng Ukraine kasi dun sa may areang yan, dyan nagsimula ang primordial Russia. And eventually, they went eastward through Ivan the Terrible and so on and so forth. So, di ba genocide napansin nyo? Ang daming pinatay ni Ivan the Terrible
because of land reclamation. No? Nakikita nyo na yung relationship between Beringia and genocide. Kaya ang tagal ko sa genocide kasi ang daming nangyari sa Beringia because of it. One reason, one way that the Shemites went is through this pathway. Napansin ba to ni Russia? Oo, kaya nga nila nakuha yung Alaska kasi dyan eh. Although naging karagatan na lang yan, pero na-realize sila, ay malapit lang pala to. Kaya nakuha nila ang Alaska eventually. Bakit nga ba nagka-interest si Amerika dito sa Alaska na to? And eventually, as of today, US of America is also interested in Greenland because there is an excess need for oil. Hindi lang oil, pati yung mga resources, diamonds. That is why the Shemites are the blessed group. Hindi ko naman sinabing sinumpa ang lahi ni Japhet, pero sabi ni Lord sa akin, sila yung mas sumusunod sa Lord. Yun lang yun. Most of the Japhethite people are not following the Lord. That's the painful truth about it. So, ayun. So, ayun lang muna yung ating video. Saka ko na i-discuss ano ba yung mga tribes na nabuo from this migration from the Russia to Alaska. Eventually, Canada, they will disperse. The tribes will disperse to them. And then Yakuts, didiscuss ko rin yan, yung mga federal subjects, yung mga Magadan, yung mga Chukotka, yung mga Vladivostok. I-discuss ko sa inyo na talagang it is from the Shemites. Ang mga lahi ni Shem ang nauna dyan sa lupain yan. Bakit ba ito nagmamatter sa history natin? Paano ba how could we learn from history from this one? Abangan nyo yan. Thank you and God bless.